Another day, another project na naman tayo. Kaya naman, for today's video, tunghayan nyo kung paano ko ginawa itong recycled costume na pinagawa sa akin ng aking kliyente from Isabela. Kaya naman, itong mga materials na ganito na akala natin patapon na, ay syempre magagamit pa natin yan. So, magitan ng mga ganitong technique, ay malalaman natin kung paano mas papakinabangan yung mga ganitong klase ng bagay. Yung straw nga na kalimitan natin ginagamit sa ating mga sipsipan sa soft drinks ay ang naisip kong gamitin para mapaganda natin itong costume na ginagawa natin. Kaya naman yung ganitong technique ang napili kong design dahil nung bata pa ako, ganito yung ginagawa namin sa mga bulaklak, sa mga parol na ginagamit namin. At yung pamangkin kong isang kambal diyan ay tuwan-tuwa na nakagawa siya ng mga ganitong klase ng technique din at natutunan niya ito sa mamagitan ng pagtuturo namin sa kanya. At talaga naman kung mapapansin ninyo sa mga ginagawa niya ay may pinagmanahan talaga. At isa pa sa mga materials na ginamit ko, itong ganitong colored na plastic na kalimitan ginagamit namin sa pinaglalagyan namin ng mga tela-tela, ng mga retaso. At kalimitan talaga itong mga ganitong klase ng plastic ang ginagamit ko sa mga recycle dahil mas madali siyang gamitin at mas maganda yung kulay na kinakalabasan nito. At kung mapapansin nyo nga ay color yellow, color orange at color red yung ginagamit kong color diyan dahil yung ginagamit nating color combination diyan ay parang fire. At pagkatapos niyan, itong mga ginupit kong ganito ay lalagyan natin ng pinakapampatigas sa gitna niya para mas tumayo siya at magmukha siyang spikes dahil gagamitin natin yan sa pinakang backdress natin. Madami-dami nga yung ginawa namin diyang mga straw na ganito para mas mapaganda at mas mababongga natin yung ginagawa nating costume dahil mas maganda siyang tingnan lalong-lalo na kapag malago. At pagkatapos kong putol-putulin yung mga kawad na gagamitin ko, ilalagay ko na ito dito sa pinakang gitna nito mga ginupit nating plastic para mas tumayo siya at mas maganda siyang tingnan kapag nilagyan na natin sa backdress. Bali, nilalagyan ko diyan simula sa ibabaw hanggang sa ilalim para mas maganda at mas bongga yung magiging kalabasan nitong ating mga ginagawa dito. At pagkatapos ko ang gawin iyan, sinimulan ko na rin i-trace dito yung mga pattern para makagawa tayo ng pinakang headdress natin. Bali, may mga nakatabi na talaga ako mga pattern diyan ang ginagawa kong headdress para hindi na ako pauli-uli sa pagtitrace at paghuhulma nito mga headdress na ginagawa natin. At pagkatapos kong i-trace iyan, ay gugupitin na natin yan syempre. May mga numberings iyan, kumbaga sanay na ako sa paggagawa ng mga hulma ng mga pattern ng headdress na ginagawa ko. At pagkatapos kong gupitin iyan, ay syempre bubuuhin na natin yan isa-isa. Sa mga magtatanong po kung paano po buuhin ito mga ganitong klase ng pattern dito sa ating headdress, ay panoorin nyo lamang po yung mga vlog ko noon na paggagawa nitong mismong headdress na ganito dahil hindi na natin siya ipapakita dito dahil nga paulit-ulit na tayo sa paggagawa nito at kumbaga ay lagi-lagi na ito nakikita dito sa aking video. At dire-diretso pa rin yung mga katulong ko diyan magawa talaga nitong aking mga pinapagawa mga swirl na mga ganitong klase ng straw diyan. At pagkatapos niyan ay humulma ako nitong parang pinakang tube na ganito na ilalagay natin dito sa pinakang tuktok ng ating headdress dahil nga may design tayong sinusunod dahil yung aking kliyente ay may mga pattern siyang binigay kaya naman ito sinusunod natin talaga yung design na gusto niya para naman mas ma-reach natin yung ating minimithi na client satisfaction. At pagkatapos niyan ay nilagyan ko na nga ito nitong mga ganitong klase ng mold na glue dito dahil nga kalimitan talaga sa mga nire-request ng aking kliyente ay may mga glue talaga na mold na ganyan. Kaya kung kalimitan, mapapansin ninyo ay laging mold na glue yung ginagamit ko dahil nga yun yung requested ng ating kliyente. At pagkatapos niyan ay gumawa na rin tayo ng pinakang base na magiging armor na ilalagay natin sa ating mga braso dahil yun nga yung pinakang design na binibigay sa atin ng ating kliyente. Kaya naman nilalagyan ko ng twist itong mga pinaggagawa ko dito para mas maganda siyang tingnan at mas ma-elaborate natin yung design na gusto nating mangyari dito sa ating costume na ginagawa. At pagkatapos kong magawa yung pinakang armor dito sa ating braso ay nilalagyan ko na ulit ito nitong mga mold na mga glue na ganito at yung mga spaces niyan nilalagyan ko ng pinakang mga kulot-kulot na glue diyan at yung pinakang ginawa kong mga spikes na mga ganitong klase ng colored plastic ay pinagsama-sama ko na diyan at para mas mapabongga natin siya ay dinagdagan ko na ito nitong mga ginupit nating mga straw na color yellow, maya-maya ay color red ang nilagay natin para mas mapabongga natin itong nilalagay natin dito sa pinakang ibabaw ng ating headdress. Bali may pagkahawig siya sa mga Brazilian costume kaya naman tuwan-tuwa ako
paano mai-design ko ito dito dahil kakaiba ito sa mga ginagawa ko noon. At iyan na nga yung kayarian ng ginawa nating headdress. Kulang pa iyan. So kumbaga is dadagdagan pa natin ng design. At nang mapinturahan na nga natin yung pinakang-braso ng ating costume ay nilagyan ko na ito nitong mga tinupi-tupi ko dito mga spikes na iba-iba ulit ng color. At may sinusunod ako mga design na katulad niyan para naman mas maganda yung magiging palikpik na itong ginagawa nating costume. At ayan na nga, tatapos na natin. At para mas mapabongga uli ay nilalagyan ko na ulit ito nitong mga straw na ginawa natin para mas maganda siya at mas malago siyang tingnan, lalong-lalo na kapag gumagalaw na yung candidate natin. Sa mga ganito ka-challenging na costume ay talagang umiisip ako ng paraan kung paano ko mas mapapagandaan at mapapabongga yung mga gagawin ko. At pagkatapos niyan, gumawa na rin ako ng pinakang neck piece niyan. At nilagyan ko na ulit ito nitong pinakang hulma ng mga glue na ganito. Bali sa mga future vlogs ko, makikita ninyo kung paano ko mas i-elaborate yung mga ganyang klase ng neck piece sa mga susunod kong mga vlogs. Kaya abangan nyo lang po. At pagkatapos ko mapinturahan iyan, ay pinesto ko na ito dito sa mannequin. At nilagyan ko na ulit ito ng pinakang design na pinakabaganda dito sa ating ginagawa. At straw nga ulit na mga swirl ang nilagay ko diyan. At sa pinakang ibabaw niyan ay yung mga spikes nga ulit na mga colored plastic ang nilagay ko diyan. At maya maya inikot-ikot ko na ito ng pampaganito para na mas maganda siyang tingnan at hindi siya mas magmukhang bulky. At sinunod ko na nga nilagyan diyan yung pinakang armor na nakalagay sa pinakang binti nitong ating costume at ibang design at ibang pwesto yung mga pinagagawa ko diyan para naman hindi siya ganon kahawig doon sa pinakang braso na ginawa natin para mas maganda siyang tingnan. At pagkatapos niyan ay bumilog muna ako ng medyo maliit na bilog dito sa pinakang rubber slice natin at syempre lalagyan natin ng makapal na kawad para mas matigas siya. Ito ay magsisilbing base ng backdress natin. Ito po ay DIY lamang kaya alam ko po na kayang-kaya nyo din gawin ito. Sundin nyo lamang po yung mga step by step na mga ginagawa ko diyan para mas malaman ninyo kung paano mas gumawa ng mga itong klaseng backdress na napakasimpleng paraan. At pagkatapos niyan ay gumawa na rin ako diyan itong pinakang hook na pangsabit dito sa ating balikat. At tire wire nga yung pinanggapos ko diyan at para mas matabunan natin yung mga kawad niyan ay syempre lalagyan natin yan ng rubber slice para naman mas safe yung pinakang backdress natin. At sinimulan ko na rin ilagay itong mga spikes na pinagagawa natin. Inuna kong color diyan ay color red para magkaroon siya ng mas magandang variation. Ay pinaghiwa-hiwalay ko yung mga color at sunod-sunod ko yung ilalagay dito sa pinakang backdress natin. Kung mapapansin ninyo ay sinunod ko na din diyan yung pinakang color orange para naman mas maganda yung color combination natin diyan. At dahil nga fire yung pinakang tema ng ating costume ay color yellow yung pinakahuli kong nilagay. At ito na nga yung pinakang kayarian nitong ating backdress. May mga ilalagay pa tayo diyan para mas mapabongga siya. Pero napakaganda na ng gawa natin. At nasa pinakang main dress na ginawa natin na medyo pa swimsuit na pinatahi ko lamang sa kapatid ko ay nilagyan ko na rin itong mga mold. At pagkatapos niyan, itong pinakang likod ng ating backdress ay nilagyan ko syempre na itong parang mga hugis dahon na ganito na color yellow plastic para mas matabunan natin siya at mas magandang tingnan. At pagkatapos ko mapinturahan itong pinakang main costume natin, inilagyan ko na rin ito nitong color yellow na straw na swirl na ganito para magmas mukha siyang palda, lalong-lalo na kapag ginupit natin siya pag natapos na natin. At rinim ko na nga siya na medyo pa slant at pa triangle na ganyan para mas maganda siyang tingnan. Ito na yung costume na ginawa natin. Medyo may mga final touching pa tayo dyan pero napakaganda na niyang tingnan. At itong ginagawa naman ng mga kasama ko dito ay itong pinakang mga pampa-elaborate pa dito sa ating costume para mas maganda siya. Kumuha kami diyan ng pinakang inaatas dito sa pinakang likod para mas maganda siyang tingnan dahil nga medyo pa swimsuit yung ating costume na ginagawa at binawasan ko ng kaunti iyan para naman mas maganda siyang tingnan. At maya maya nga isinukat na ito ng aking bagong model na pamangkin ko at ito na nga yung pinakang kinalabasan ng ating costume. Dim 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 dim. Terkata dim 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 dim. Ta dim dim ta dim dim ta dim dim ta. At hanggang dito na lamang po muli. Salamat sa panonood. See you sa aking mga next videos. Bye!